Sinaipan na isa sa mga sikat sa kapitbahayan. Mahilig siyang mamigay ng matamis sa mga bata nang hindi naghahanap ng pera. Mangyari pang dahilan nito lagi para magreklamo ang kanyang asawa, pero ang sasabihin niya, ang 20 satang na halaga ng matamis ay hindi pa ipinahihirap ng pamilya. Sa iskinitang ding iyon, naninirahan ng isang lasenggo na hilig ng lumitaw sa kainan. Matapos magpalabas, hihingi ang lasenggo ng isang libreng baso ng tsaang may yelo na malugod namang ipinagkakaloob ni Naipan na may kasama pang donut para kumpleto. Nang isasara na niya ang kanyang tindahan, sasabihin sa kanya ng mga kaibigan niya, dapat kang magbukas at magsilbi sa gabi. Diyan maganda ang negosyo. Mas madali kang yayaman. Mas masarap matulog kaysa magpayaman ng mabilis. At nag-iisa si Naipan. Papadilim na tagahanda na siyang magsara sa tindahan nang mabilis na pumasok ang isang kabataang lalaki. Anong may paglilingkod ko sa inyo, sir? Iabot mo ang salapi mo. Lahat, kung anong meron ka. Mukhang patayan ang uso sa mga panahong ito. Nagbabarilan ang mga tao sa iba't ibang dako araw-araw. Pag pinatay kita, wala nang espesyal doon. At pag napatay mo ako, hindi na rin masyadong nakapagtataka. Kaya bilisan mo na. Pag hindi ko nakuha ang salapi, patitikimin kita ng mga bala. Ibibigay ko sa iyo ang pera, pero hindi dahil sa baril mo. Ibibigay ko sa iyo dahil mukhang kailangan mo yan. Baka nakasalalay dito buhay at kamatayan. Bakit hindi mo kunin? Bakit kita lulukuhin? Alam kong hirap na hirap ka. Hirap tayong lahat sa mga araw na ito. Hindi ako naniniwalang masama kang tao. Alin mo sa kanya ang perang ito, pero wag mong ubusin lahat sa gamot. Maniwala ka sa akin, magagamot ng doktor ang katawan, pero kailangan ng tao ang lunas, pati sa kanyang isip at kaluluwa. Dapat na barilin ko ang aking sarili imbis na barilin ka. Huwag kang magsalita na parang baliw. Tulad ko, tulad ng ibang lalaki, kahit sinong lalaki, kahit isang ministro, ay ganyan din ang gagawin ko kung desperado. Hindi ko kukunin ang pera mo, pero itinabi ko na ang aking baril. Ngayon, uuwi na ako sa aking ina na gaya ng sabi mo. Masama akong anak. Lahat ng perang ibinigay sa akin ng aking inay inubos ko sa karera ng kabayo. Yung kakaunting natiray inubos ko sa pag-iinom. Lahat ng tao'y nagkakamali. Ano ba ang buhay kundi magkahalong eksperimento, pagkakamalit mga kabiguan? Meron akong mga ginawang masasama. Dapat talagang mamatay na ako agad-agad. Hindi ako dapat mabuhay. Pasanin lang ako sa mundo. Salamat at paalam. Kailanman, huwag mawala ng pag-asa sa buhay. At di kailangan gumawa ng masama para maging masaya. Nagpapatunay lamang ito ng kadakilaan ay hindi kailanman matutumbasan ng anumang halaga.